Hello, Wonder VAs! My name is Mark Sanchez once again, and ngayon naman pag-uusapan natin ang isang calendar tool which is yung Calendly. So, Calendly, automatic na maglalog yung meeting nyo sa inyong calendar between you and your client. So, for example, meron tayong discovery call. So, automatic na yun na mapupunta sa ating calendar. Automatic na mag-schedule yon sa ating calendar and sa ating calendar ng ating client. So, ibig sabihin, automatic na magno-notify sa atin na meron tayong meeting ng ganitong araw and ganitong oras. So, ganun kaganda yung Calendly. So, ngayon, set up tayo ng Calendly. So, first of all, ang kailangan natin is punta tayo sa ating Google Chrome. And ito yon. So, type nyo lang calendly.com and then log in with your Gmail account, kung ano man yung ginagamit yung Gmail account sa inyong pag-virtual assistant, or kung nag-start pa lang ng virtual assistant, yun yung i-log in nyo. So, once na makapag-log in na kayo, ganito yung makikita nyo. Ayan. And then, syempre, ayusin muna natin yung ating settings. Ako kasi nakapag-log in ako, guys, kaya hindi ko na siya ni-log in. So, settings muna tayo. Pupunta tayo sa ating profile. Ayun. Ayusin muna natin siya. So, kung meron kayong picture, i-upload nyo dito. And then yung name, welcome message. So, for example, welcome to my scheduling page. Please follow the instruction to add an event to my calendar. So, pwede mo siyang ibahin. Depende sa kung ano man yung introduction na gusto mong sabihin. So, English tayo, syempre. That is the universal language. And then, date format. Gusto mo date muna yung mauna, yung month, and then year. Or gusto mo, military time or hindi. Siyempre, Philippines. And then, save changes. After nyan, back to home tayo. Then, makikita nyo dito, guys, integration and apps. So, click nyo lang to. So, exit muna natin to, no? So, first of all, ang kailangan nyo i-connect is, or yung kailangan nyo i-integrate is yung inyong Google Calendar. So, click nyo lang siya. And then, connect nyo. So, since ako nakakonect na yung aking email, which is ito nga, markmaronsanchez@gmail.com, hindi ko na kailangan i-connect. So, kayo guys, kailangan nyo pang i-connect yung inyong calendar dito. And kung wala pa kayong calendar, na ginamit nyo yung Gmail na yun, meron tayong video sa ating YouTube channel. Search nyo doon kung paano gumawa ng isang calendar using your Gmail account. Okay? And then once na nakakonect na kayo, back to home ulit tayo. And integration. Ang susunod nyo naman na i-connect or integrate, ito yung isa sa mga pinaka-importante is yung Zoom. So, bakit yung Zoom? Siyempre, dito kayo mag-meet. Dito kayo mag-uusap. Okay? Connect natin. So, since nakakonect na ulit yung aking Zoom account using my Gmail, wala na akong i-connect. Pero for you guys na start pa lang, connect nyo yung Gmail nyo kung ano man yung ginamit nyo na Gmail account sa inyong calendar. So, kailangan isa lang yung gagamitin nyo. Okay? Then, once na connected na, pwede na tayong gumawa ng event. Ibig sabihin ng event, gagawa na tayo ng booking or ng schedule sa ating Calendly. So, ito yung default niya. Pwede mo nang i-edit. And then, kung marami ka pang event meetings, pwede ka magdagdag gamit itong new event type. So, since ito yung default, gamitin na lang natin. I-edit natin siya. So, makikita nyo dito lahat ng kailangan nyo. Lahat ng kailangan nyo, makikita nyo na dyan. So, ito yung calendar. Yan. So, first, ang gawin natin, event details. So, pwede kong baguhin yung event name natin. So, for example, discovery call. As you can see here, nag-iiba yung ating name. And then, gano'ng katagal yung meeting natin? For example, 30 minutes. Take note guys, 30 minutes lang para hindi ganun kahaba, hindi rin ganun kaikli. Dapat sa 30 minutes na to, matalakay nyo na or madiscuss nyo na yung kailangan nyo pag-usapan within the call. Siyempre, location natin, Zoom meeting. Kaya naglagay tayo ng Zoom.
Then, lagyan natin kung ano man yung description. So, for me, hi, thank you for meeting up with me. See you soon. Yan. Yan yung makikita na. Hi, thank you for meeting up with me. See you soon. Save and close. Pero guys, kung ano man yung message na gusto nyo sabihin, pwede nyo naman ilagay dito. Next one is host and invitee. Siyempre, ako lang naman yung host. Yan. So, yan. Then, next is scheduling settings. So, scheduling settings, kung gaano katagal mo pwedeng makita yung link mo. For example, so ako nilalagay lang dito is laging 14 days lang. Yan. So, 14 days lang yung makikita ng client natin. Or, 7 days para sabihin na masyado kang hectic. Masyadong hectic yung schedule, no? So, pwedeng 7 days, pwedeng 14 days. And then, anong oras ka available? So, syempre, hindi naman tayo available kahit anong oras. Lagay lang natin yung mga free time na kung saan pwede natin makipag-meet up with the client. So, ako, pwede natin itong ibahin. For one event type, using this schedule, yan. Pwede natin siyang ibahin. Like, lagay natin, 9 to 10 a.m. lang tayo, guys. This is for example only, okay? Yan. So, copy lang natin siya. Delete, 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 copy. Yan. Siyempre, no weekdays or no weekends. And then, changes, save. Ayan. So, makikita nyo dito, guys. Refresh lang natin. Makikita nyo magbabago siya. Magiging 9 to 10 lang siya. Yan, no? Kita nyo, guys. Lahat na magbubook dyan, puro 9 a.m. to 9:30 lang. So, yan lang yung available time ko. So, syempre, hectic ang schedule natin as a VA. Okay? Next is the booking page options. So, once na makapag-fill up na tayo dito ng kung anong available date, ang lalabas dyan ay kung anong mga tanong na kakailangan natin. For example, name. Yan. Pwede natin i-edit yan. Name, first name, last name. Then, kung ano man yung question, allow invitees to add guests kung meron kang gustong idagdag na ka-meeting mo, pwede dito. So, dito naman, pwede natin i-edit to, yung tanong na to. Please share anything that will help prepare for our meeting. So, kung meron kang karagdagan tanong yung client mo, para sa client mo, pwede mong ilagay dito, okay? And then, save and close. And then, done. So, meron ka ng calendar event tool. So, papakita ko sa inyo kung ano yung magiging itsura niya. Okay? So, copy link. Yan. Ganito guys yung makikita ng inyong client. So, siya yung magbubook ng call para sa inyo. Or, kung kayo naman yung may client na papagawa ng Calendly, pwede kayo gawin sa kanya to. So, isasend lang natin to sa ating client na magbubook tayo ng schedule with them. So, for example, ayan, napili ko is Monday, December 18, alas 9 ng umaga. And then, lalagay ko yung aking tanong dito. So, for example, Mark Maron Testing. Then, yung email ko, ayan, nakita niyo na email ko. So, please share anything that will help. So, for example, please bring notebook and ball pen. For example lang naman to guys. And then, schedule event. Ayan. So, makikita nyo na dito ang inyong scheduled na kayo. So, paano nyo malalaman na schedule na kayo? Punta ka kayo ng calendar nyo guys. Google Calendar. And then, makikita nyo dito na may nag-book or merong event kayo dun sa inyong calendar. So, ayan, punta lang kayo sa inyong Google Calendar and then makikita nyo na dito na may nag-book sa akin sa araw ng Lunes, December 18. Ayan, no? So, click nyo lang yung Google Chrome or yung Zoom link na to. Then, mapupunta na kayo sa inyong Zoom invitation location. So, ganun lang kasimple, guys.
So, ayun guys, ganun lang kasimple gumawa ng isang Calendly event. So, kapag meron na kayo nito, dagdag skills na naman to as a virtual assistant. Siyempre, napakaraming client na naghahanap ng marunong sa Calendly. Kasi pipili ka na lang ng date kung kailan available yung client mo or yung client ng client mo. So, di ba napakadali, napakasimple lang. Pili lang sila ng oras nila, ng date na available sila, and then makakapag-meet up na sila. Okay? So, ganoon lang kasimple yung Calendly. So, I hope guys, marami kayong natutunan dito sa ating tutorial kung paano gumawa ng Calendly. I hope magamit nyo itong skills as a virtual assistant. And I hope maging virtual assistant kayo here in Vame Philippines. So, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aming channel, like nyo lang yung aming YouTube channel, which is yung Work at Home by Vame. And then yung aming Facebook page para updated kayo sa mga upcoming videos namin and webinars namin kung saan nagtuturo kami ng free tutorial for virtual assistant. So, bye-bye guys!